Praise God! Sino ang sumalo? Baka walang dalang lalagyan. Dapat pagpupunta sa gawain ng Panginoon, hindi lang, syempre, we cannot go to the presence of the Lord empty-handed, pero higit sa lahat, nandun yung pag-asa, pag-expect na may gagawin ng Diyos. Dahil yan, ang senyales o kumbaga ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Amen po ba? Amen po ba? Yan, July na nga po. July, August, September. 2 buwan na lang. Berna. Ayan. Praise God. Purihin ng Panginoon ang atin pong topic for this month of July. Basahin nga po natin. Sabay-sabay. Ready? Go. Teka. May mali sa word na revival. Pag revival, di ba, binubuhay. Again, live by its word. Ready? Go. Ayan. Siyempre, pag revival, hindi pwedeng revival. Naman, revival. Dito nga, nag-aapo yung revival natin dyan, no? Di ba? A call to intentional soul winning. Purihin ng Panginoon, kasi nung nakaraang Sunday po ay dinala tayo ng Lord doon sa topic na, ano po topic last Sunday? Imitate Christ, di ba? Our Master Soul Winner. At purihin ng Panginoon yung pala introduction niya ng ating tema para sa buwan na ito ng July. Sabi po doon sa pinaka-gist o summary po ng ating tema for the month of July. Sige nga po, meron po ba dyan tayo, Tisara? O wala? Ayan. Revival, a call to intentional soul winning. Sabi po ng Luke 15:7, I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. At sabi po ng Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Sa Luke chapter 15 po, yan po ay talata, mga chapters sa Bible actually, na may makikita po natin doon, the lost sheep, the lost coin, and the lost son. No? Chapter ng lost, mga nawawalang bagay-bagay. Kayo po ba'y naka-experience ng may nawawala? Di po ba? No? Minsan, hinahanap natin yung salamin natin. Saan na yung salamin ko? Nasa ulo na. Ang matindi raw yung yung tumawag sa anak. Anak, nawawala cellphone ko. Pero nakatawag siya, no? Matinding pagkawala yon. Alam niyo po, ang mga nawawalang mga bagay ay depende sa halaga, no? Sa halaga ng nawawala at sa pagpapahalaga natin dito, kaya natin ito hahanapin. Alam niyo po ba, in Luke chapter 15, as the Father welcomed back His prodigal son, our Father in heaven also wants the lost back to Him. Kung ang kwento po ron, yung tatay, no, yung sa alibugang anak na lumayas, umalis, dinalang pera ng kanyang tatay at nung mawala na, maubos na, bumalik ulit sa kanyang tatay. Yung tatay pa lang, malayo pa lang, pero alam niya na yun yung anak niyang nagbabalik loob. Ganon din po ang ating Ama sa kalangitan. Inaantay niya po at gustong-gusto niya na ang mga naliligaw ng landas, ang mga hindi pa kumikilala sa Kanya, ay lumapit at magbalik loob. He welcomes those who have strayed away from Him with open arms and without judgment. Totoo po yan. Katulad po ng kwento dun sa alibughang anak, di ba? Madumi siya, mabaho siya, gula-gulanit na ang damit, baka hindi na nga makilala. Pero kung paanong yung tatay, malayo pa lang, tinakbo niya na yung anak niya, in-embrace niya. Hindi niya naman sinabing, maligo ka muna bago kita i-embrace, di ba? Hindi po. Tinanggap niya yung kanyang anak with open arms and without judgment. Mas lalo po. Yun po ay ang tipo, the type of who God our Father is, who welcome us with open arms and without judgment. We have experienced this firsthand, and we know that going back to Him is the best decision we have ever made here on earth. Totoo po ba yun? Na yung araw na
kumilala ka kay Jesus at nagdesisyon kang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, yung ba ang pinakatama at importanteng desisyon na ginawa mo sa buhay mo? Amen po ba? No, talagang pagbabalikan natin yun. Talagang sasabihin natin, Lord, buti na lang nakilala kita. Buti na lang pinagtiyagaan mo ko. Buti na lang, Panginoon, minahal mo ko. At alam po natin yun. Kaya tayo po, we have experienced God's goodness, the benefits of His salvation. It is our duty to help others know about Jesus. Since alam na natin yan ang pinakamahalagang desisyon na ginawa natin sa buhay natin nang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat tayo po mismo ipinapaalam natin yan sa mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon. Yan po ay ating responsibility. No? Sino ba ang alam mo nang may kapahamakan doon, hayaan mo lang ba silang, sige, diretso pa kayo? Di ba? Walang ganon. Ang instinct at ang duty lalo na ng mga mananampalataya, alam na ang pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, may kapupuntahan ng ating kaluluwa. Sa mga hindi kumikilala kay Jesus, yun ay kapahamakan at walang hanggang pagdurusa at walang hanggang punishment, parusa, eternally doon sa hell. Hahayaan mo ba sila doon dumiretso? Ikaw na kumilala sa ating Panginoon. Kaya nga ngayon nga, intentional soul winning. Ang title po ng atin pong teaching today is The Value of One's Soul. Ang halaga ng isang kaluluwa. Sabi po sa Luke 15 verse 7, I say to you that likewise, sige po, sabayan niyo po akong magbasa, basta may verses. Ready, go po. Over one sinner who repents than over 99 just person who needs no repentance. Dito po ay sinasabi po ni Jesus, no, na mas natutuwa, nagkakaroon, there will be more joy in heaven. Ibig sabihin, nadadagdagan yung saya at celebration sa kalangitan kapag may isang makasalanan lumapit sa ating Panginoon, nagsisi sa kanyang kasalanan, kaysa dun sa napakarami na itinuturing nila ang kanilang sarili na hindi nila kailangan ng tagapagligtas, na sila ay matuwid. Kaya nga kung titingnan natin, Jesus continued that there will be a glorious celebration in heaven over the rescue of one lost sinner. Talagang rescue po di ba? Kailan ba ginagawa ang rescue? Kapag nasa kapahamakan, kapag may distraction, pag may kalamidad. Yun po ang destinasyon ng isang hindi mananampalataya. He is toward destruction. He is going to be lost. Wala na pong kapupuntahang iba unless makakilala po siya sa Panginoon. Kaya kailangan i-rescue. Di ba? Kapag meron po tayong baha, meron po tayong mga sitwasyon, may nasusunog, nire-rescue po yan, inaalis sa kapahamakan. Ganun din po ang mga hindi mananampalataya. Kailangan nilang lumapit sa Panginoon at iligtas sila ng ating Diyos. Over one lost sinner who repents, come back home, and return to the fold. More than so for all righteous people who never stayed away. Dito pa lang po, makikita na natin na tuwang-tuwa ang ating Diyos na napakahalaga sa Kanya. Kahit isa lang. Sa isa pa lang, sabi diyan, more joy in heaven. Sobra na pong tuwa ng kalangitan sa isa. Gaano pa kaya kung marami? Gaano pa kaya kung every Sunday may isa, dalawa, tatlo, apat na mga first-timer? Gaano pa kaya kung araw-araw meron ka na aabutan ng tracts, may pagkakataon kang ma-sharean, may pagkakataon kang mapatanggap kay Lord, maalagaan, ma-disciple, maturuan. Ano kaya ang meron na sa kalangitan? Isang lost sinner, grabe na ang celebration. How about for more? Amen? We are a church whose heart is to see each man
with the eyes of eternity. Sabi po dyan sa next slide, tayo daw po ay, tayo ang simbahan ng Panginoon, dapat ang puso natin, kung paano natin tingnan ang mga hindi pa kumikilala sa Panginoon, dapat ang paningin, ang pananaw natin para sa kanila ay may kinalaman sa eternity. As church, we witness for our Lord and teach others to witness for the Lord, and that's for eternity's sake. Souls are won not just for the kingdom, but for the King of Kings. Ito pong turo ngayon, dalawahan na po ito, pero mas may diin dahil ikaw ay mananampalataya, iintindihin, ipapaunawa sa atin ng Lord, ilalagay, yun ang prayer natin, lagay ng Lord yung burden sa atin na maunawaan natin na kailangan ko na mag-witness, kailangan ko na mag-soul win, kailangan ko mag-evangelize, kailangan i-share ko si Jesus. Bakit? Dahil napakahalaga ng isang kaluluwa. Kapag tinitingnan natin ang mga hindi pa mananampalataya, pag pumupunta tayo sa pamilya natin, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating trabaho, pag naglalakad ka sa kalye, naglalakad ka dyan sa community mo, ang tanong mo, saan kaya i-spend ng taong ito ang kanyang eternity? Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Yung sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay nahatulan na. Bakit? Kasi lahat naman tayo nahatulan na eh. Lahat naman tayo judge na kung tutuusin. It so happened, dumating si Jesus, sumunod sa kagustuhan ng Ama, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng tao. Tinanggap mo ang alok ng kaligtasan. Kaya kumbaga, na-stop, papunta ka dapat noon, dinitour ka ng Lord. Hindi ka na papuntang impyerno, papunta ka ng langit sa buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Kaya as we study this, tinitingnan po dapat natin yung pangangailangan, yung ating duty to share the gospel, na tayo ay magdala ng maraming mga tao sa harapan ng Panginoon, alagaan natin sila, turuan natin sila, maging matatag na Kristiyano. Bakit? Kasi kung hindi nila maririnig ang kaligtasan at hindi sila mabubuhay ng may kabanalan sa Panginoon, they are also doomed to hell. Kaya nga tayo mga kapatid, no, napaka-importante yung soul winning and evangelism should be the heart of the ministry. Ang soul winning po is part of the Great Commission. Ito po yung pagdadala ng mga tao palapit sa Panginoon. Yan po yung kasama po yung evangelism. It means preaching, announcing, communicating with the intention of sharing the message about Jesus, about salvation, teaching them to preach, to teach, and to disciple. Yun po yung kabuuan ng evangelism eh. Na hindi ka lang basta mag-share, hindi ka lang basta magsa-soul win, pero pagtsatsagaan mo, kaya nga intentional soul winning po. Hindi mo lang basta patatanggapin kay Jesus, okay na yan, napatanggap ko na naman po kay Lord. Pastora, okay na po. Di ba yun naman po ang dapat? Hindi po. Ang Great Commission, sabi diyan, go and preach the gospel. And teach them to obey. And disciple them. Amen po ba? Yun yung Great Commission eh. Pero nagsisimula ang lahat ng yan sa intentional na pagdadala mo, pag-share mo ng gospel ng ating Panginoong Yesus. Ang puso ng ministeryo ay ang paglilingkod sa Panginoon. Yung mag-akay tayo ng mga tao palapit sa pagkakilala kay Jesus, ihayag, ituro, idisipulo, turuang sumunod sa utos ng ating Panginoon. So, dapat yun na yung pinaka-heartbeat natin sa ministry. Na hindi lang ako basta magsaserve kay Lord. Meron ba akong nadadala sa Panginoon? Naaalagaan ko ba ito? Nananatili ba siya? Napagtsatsagaan ko ba siya? Tama po ba? Kasi medyo yung palalim na part yun medyo baka nahihirapan tayo doon. Isipin mo, dinala mo na kay Lord. Iba na pala ngayon. Hindi naman po na bago ang yung katuruan ng pagdating sa pangangalaga ng mga
bagong mananampalataya, hindi mo lang basta na-sharean, hindi lang basta tumanggap. Dapat till the end. Hanggang siya'y maging katulad mo na rin, na siya ay makakapag-share na rin ng gospel. Magtsatsaga na rin ang mga bagong mananampalataya. Nakukuha po ba natin? Amen po ba? So, yun na yung buong proseso nun. Kaya dapat yan yung heart ng ating ministry. Na hindi pwedeng basta lang naglilingkod tayo sa Panginoon, umaaten ang Sunday. You see to it na ang soul winning, ang evangelism, parte na ng buhay ng isang mananampalataya. Sabi sa Matthew 9 verse 36, basahin po natin. Sabi diyan, when he saw the vast crowds of people, Jesus' heart was deeply moved with compassion because they seemed weary and helpless, like wandering sheep without a shepherd. He turned to his disciples and said, "The harvest is huge and ripe, but there are not enough harvesters to bring it all in. As you go, plead with the owner of the harvest to thrust out many more reapers to harvest his grain." Nakita po natin yung puso ni Jesus. Ang daming tao, si Jesus, kahit saan siya pumunta, nag-share siya ng gospel ng kingdom ng Lord. Kahit saan siya pumunta, nire-release niya ang pagpapala sa kanila, nagpapagaling siya, nagpapalaya siya, nagpapaalis ng mga demonyo, nagpapakain ng napakaraming tao. Nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung mga tao sunod na sunod sa Kanya, parami ng parami. Paano ito tingnan ng Panginoon? Nakita niya yung mga taong to, tila mga tupa na walang pastol. Ano po ba ang tupa na walang pastol? Kasi ang isang tupa, hindi siya makakilos without the shepherd. Walang direksyon ng buhay. Sabi nga dyan, they seem weary and helpless and wandering. Mga naliligaw ng landas. Mga walang kakayahan, helpless, kailangan ng tulong, pagod na pagod. Yan po ang itsura ng mga makasalanan. Ganyan po tayo dati, di po ba? Kaya nga, minsan kinakailangan pang dumating tayo sa pinakahamak na punto ng buhay natin. Kinakailangan pang dumating sa talagang down ka na, sub-sub ka na. Pero kahit na, buti na lang sa ganong pwesto, sa ganong kalagayan ng buhay, dumating ang mabuting balita ng kaligtasan. May Diyos na nagmamahal sa iyo. May Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Binayaran ng iyong kasalanan na kung mananampalataya ka lang, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung titingnan po natin si Jesus, nakita niya yun eh. Walang direksyon, pare-pareho ang ating buhay. Kaya sabi ni Jesus, ang daming aanin. Ang daming kailangang ilapit kay Lord. That even until this time, lalo na po sa panahon ngayon, alam niyo po ba yung mga evangelism natin, hindi na katulad nung dati. Nung araw, ire-reject ka, sasabihin, hindi, dito kami namulat, dito kami mamamatay, tawag nga natin, sarado, kandado, di po ba? Pero ngayon lahat, tinatanggapin. No? Pag kumato ka sa bahay nila, pag pray po namin kayo, tatanggapin ka. Pero ano po ang nagiging kulang o hadlang po ron? Yung kaabalahan. Sa panahon po ngayon, kahit mga mananampalataya, nilalamon na ng kaabalahan. Kaya dapat, mas mabilis tayo, mas marunong, mas yung taktika ng Panginoon para ang kaabalahan na yan ay mapalitan ng mas mahalaga, yun ay ang kaligtasan ng mga tao. Kaya tayo po, sabi nga dyan, no, to pray for the harvest is huge and ripe, and pray that the Lord will bring more reapers. Tayo na po yung sagot doon sa panalangin na magpadala ng maraming aani. Di baling maraming, kumbaga, baka sabihin kasi na, gano'n naman po talaga, Pastora, kasi talagang konti po yung nag-aani. Ayan. At marami yung aanihin. Kaso, kapag hindi po tayo kumilos, kung ang mga workers lang, leaders lang, ang sasama sa evangelism, o kaya yung mag-i-intentional na mag-share ng gospel, mamimigay ng tracts, kakausap ng tao, hindi nagiging parte ng buhay mo yung mag-soul win,
lumalaki yung pangangailangan. Nakukuha po ba natin? Pero kung tutugon ka, kapatid, kunwari, kailangan ng 100. Tapos may 30 tumugon, may 70 pang kulang. Tumugon ka kapatid, tumugon ang lahat. Konti na lang po ang kulang para anihin ang mga kaluluwa, ang mga tao na mailalapit sa Panginoon. Tutugon ka ba doon? Amen po ba? Yung kaliwa, amen. Yung kanan po. Parang napilitan lang kayo. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante na maintindihan po natin gaano ba kahalaga ang isang kaluluwa. The value of soul. The value of the soul corresponds to the value of life. Knowing the value of the soul not only affects how we care for our soul, it also motivates us to care for the soul of others. So ito po yung thought, ito po yung kaisipan na ilalagay po natin sa ating puso na alamin natin gaano kahalaga bang isang kaluluwa. Pero dahil nandun ka na sa estado na ang kaluluwa mo ay sinigurado na ng Panginoon na i-spend po in eternity, dapat yung kahalagahan na yon ng pagkaalam mo sa kaluluwa, yun ang ilagay na bigat ng Lord sa atin para dun sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. On how we care for our soul, dapat ma-motivate tayo to care for the soul of others. Kung tingnan ni Jesus ang mga tao na sumusunod sa kanya, punong-puno po siya ng awa at habag. Bakit po? Dahil alam ni Jesus kung saan naahantong ang kaluluwa ng tao na hindi kumikilala sa ating Diyos. Dahil ang halaga ng kaluluwa ng tao ay kasing halaga ng buhay. Pag wala na ang kaluluwa, ibig sabihin, namatay na po ang physical na katawan, automatic, may kapupuntahan po ang kaluluwa. Kaya si Jesus, ganun na lang yung habag niya eh. Na kapag namatay itong taong ito, hindi tinatanggap yung alok ng kaligtasan, walang nag-share sa kanila. No? Talagang distraction, impyerno ang punta. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang paghihirap, walang hanggang paghiyaw, walang hanggang mga sakit. No, yung suffering and punishment. Dahil ang halaga ng kaluluwa ng tao ay kasing halaga ng buhay. At kung alam natin gaano kahalaga ang kaluluwa ng tao, hindi ka titigil na mag-share ng gospel. Ikaw mismo ay nasiguro mo kung saan ang destinasyon ng iyong kaluluwa kapag ikay namatay. Alam nyo na po ba? Na kung dumating si Lord ngayon, o kaya namatay po tayo, alam nyo po ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Parang 3 po yung sumagot. Yung ilan po? Dapat at this time, alam natin at talagang dikit na dikit ka ron sa pangako ng Panginoon na kung ikaw, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, binigay sa iyo ang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya sa mga mananampalataya, kung wala pa nga lang pinagagawa ang Lord sa atin, di ba? We rather be with the Lord. Sigurado ka na eh. Naglilingkod ka kay Lord. Ginagawa mong gusto ng Panginoon. Okay na lang ba yun? Kampante na po ba tayo? Mag-i-stop na po ba tayo? Si Jesus, nung tiningnan niya ang mga taong to, tinitingnan niya, no? Lagi sinasabi ni Brother Eddie, nakapila na lahat papuntang impyerno. Tayo naman po talaga eh, di ba? Nakapila na rin tayo dati, papuntang impyerno. Pero dinagit tayo ng Lord. Amen? Buti na lang may nagtiyagang nag-share ng gospel. Amen po ba? Kaya dapat pinapasalamatan nyo yung nag-share sa inyo ng Word of God. Pinapasalamatan nyo yung mga spiritual parents nyo. At dapat, kung may nag-share sa inyo, paying forward. Di ba? Tama po ba? May nag-share sa iyo eh. May nag-alaga sa iyo. Dapat, ikaw, ganun din ang gagawin mo.
Hindi mo na pwedeng sharean yung nag-share sa'yo. Dahil paying forward. Yung ginawa sa'yo, para, dahil ikay nakakilala sa Panginoon, ganun ang gagawin mo rin sa iba. Ito ba ay mapupunta sa walang hanggang paghihirap o kamatayan sa impyerno, o ito ba ay mapupunta sa walang hanggang buhay sa kalangitan sa piling ni Jesus? Kapag alam mo ito, makikilala mo si Jesus at nabubuhay ayon sa nais ng Diyos, alam mo rin ang pupuntahan ng hindi kumikilala kay Jesus. Ang impyerno, the place of torment, the place of everlasting punishment. Bigyan nawa tayo ni Lord ng burden, ng kabigatan para sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. Hanggat buhay, may pagkakataon ang taong magdesisyon ng pupuntahan niya ng kanyang napakahalagang kaluluwa. Kaya hanggat buhay ang mga tao sa paligid nyo, pamilya nyo, kamag-anak, kaibigan, kakilala, at alam nyong hindi sila nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, kapatid, pinapakita the fact na nakikita mo sila, the fact nakikita mo yung klase ng pamumuhay nila, ilagay ng Lord yung burden sa iyo para hindi ka mapakali. No? Hindi ka matitigil para makapag-share ng gospel at ipakilala si Jesus sa kanila. On Mark chapter 8 verse 36, for what use it is to gain all the wealth and power of this world, with everything it could offer you at the cost of your own life, and what could be more valuable to you than your soul? Ang sabi po diyan, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makantan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano po ba ang sinasabi rito? Ang sinasabi lamang po ni Jesus na ang kaluluwa ng isang tao ay mas mahalaga. Hindi dapat ipinagpapalit anuman ang inaalok ng mundong ito. Tama po ba? Ang sinasabi lang ni Jesus, yes, you gain the whole world. You receive all the world has to offer. You have the money, the fame, the pleasure, power, and prestige, o kung ano man ang inaalok ng mundong ito. Hindi dapat ipagpalit sa nag-iisang kaluluwa ng tao. Paulit-ulit na rin po nating naririnig yan. Tayo man po ang pinakamayaman, pinakakilala, pinakamarunong na tao sa mundong ito, pare-pareho po ang mga tao mamamatay. May katapusan ng buhay. Amen po ba? Kaya dapat alam natin, sinasabi ni Jesus, walang kasing halaga ang kaluluwa. Alagaan mo yan. At dahil ikaw, inalagaan mo na, meron kang buhay na walang hanggan, paano naman yung iba? Paano naman yung hindi nila binibigyan ng halaga ang kanilang kaluluwa at pinagpapalit nila sa mundong ito? Bakit? Kasi nga, hindi eternity ang kanilang pananaw. Ang pananaw nila yung buhay lang ngayon. Dapat malaman nila na may buhay pagkatapos ng kamatayan. At merong mai-spend ang soul, ang kaluluwa, at may pagpipilian. Dapat buhay pa sila, pumili na sila ng destinasyon ng kanilang kaluluwa. At tayo, mga mananampalataya, ang gamitin ng Panginoon para ipakilala si Jesus, para masigurado na ang napakahalaga nilang kaluluwa ay maaaring mapunta sa kalangitan, i-spend ang eternity with Jesus in heaven. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. So, why the soul is so valuable? Number 1, letter A, the soul is made in the image of God. Napakahalaga ng isang kaluluwa kasi ginawa ito ayon sa wangis ng Diyos. On Genesis chapter 1, verse 27, sabi diyan, basa po natin, so God created man and woman and shaped them with His image inside them. In His own beautiful image, He created this masterpiece. Yes, male and female, He created them. Alam niyo po, paulit-ulit po yung word na created, shape, His
image, beautiful image, masterpiece. Meron pa ulit, creative, then paulit-ulit. Ay, paulit-ulit. Sa isang verse, inuulit-ulit ang isang word. Ibig sabihin, bigyan mo yan ng pansin dahil mahalaga yan. Alam niyo po ba na ang tao, man is the only creation that God's breathed life into, and this makes a living soul. For this reason, there is immeasurable value in human souls, for he carries a part of God in him that made him superior to all other creatures and creation. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, special po ang tao. At hindi lahat ng nilalang nangyari, naganap dahil sa salita ng Panginoon. And God said, "Let there be light," and there was light. At sunod-sunod, sa bawat araw, naglilikha ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit nung lilikhain niya na ang tao, hindi niya naman sinabing, "Let there be man." Di ba? Ano pong ginawa ng Diyos? Kumuha siya ng putik, inihulma ang tao, ginandahan niya. Kaya nga, di ba? Kaya pag tinitingnan natin ang ating mga katabi, no? Yan po yung nilikha ng Panginoon. Titigan nyo nga po. Hindi, tingnan lang. Yan. Di ba? Ang ganda ng pagkalikha ng Diyos. Di po ba? Parang hindi kayo naniniwala. Di ba? Ang ganda, may dalawang mata, dalawang tenga. Baka mamalina naman ako. Dalawang kamay. Kasi nabanggit ko kanina, dalawang ilong. Isa lang pala ang ilong. Pero madalawa ang butas. Di ba? Ang ganda ng pagkakalikha ng Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo, naniniwala ka ba? Tingnan mo nga ako. Sabi mo, bawal kumontra. Nilikha ako ni Lord. Ayan o. Ayan yung verse o. Di po ba? Kaya napakahalaga ng kaluluwa. Nung nilikha ng Diyos ang tao, hinulma niya ito. At pagkatapos, no, sabi ng Lord, "Let us make man according to our image." Tapos nung ginawa niya na ang tao, hiningahan niya ito. God impart life. God put in soul into man. Kaya nga naging living being. Kaya nga naging buhay na nilalang ang tao. At kakaibang gawa ng Panginoon. Kaya nga kasi according to the image of God, kaya mas superior nga, di ba? Siya ang nagpapangalan, yung dominion ng kingdom, binigay niya po doon kay Adam at sa mga susunod na lahi supposed to be. Bakit? Napakahalaga ng kaluluwa ng isang tao dahil galing sa Diyos, ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang gumawa sa iyo. Kaya mga kapatid, dapat ganun natin tingnan hindi naman yan something na nabibili lang kung saan. Hindi yan something na pwedeng gawin ni numan, kundi dahil ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga, hindi mo basta babaliwalain. Dahil kahit ikaw mananampalataya at merong hindi pa kumikilala sa Panginoon, ang taong yon ay nilikha ng Diyos. Ang taong hindi pa kumikilala sa Panginoon ay hiningahan din ng Panginoon. Special din sa harapan ng Diyos. Mapalad ka dahil kumilala ka sa Panginoon, sinigurado ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Paano naman sila? Kaya napakahalaga ng kaluluwa ng tao dahil yaan ay ginawa ayon sa wangis ng Panginoon. Ikalawa, why the soul is so valuable? Because, letter B, Christ died for every soul. Si Jesus ay namatay sa bawat kaluluwa ng tao. Sabi po dyan, how God has overcome death and sin. Ang tao, sabi po ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Tama po ba? No, pag sinabi pong come short of the glory of God, we miss the mark. Tayo yung sinner. Hindi tayo umabot doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya talaga, dahil naging makasalanan ang tao, lahat, walang umabot sa pamantayan ng Panginoon, wala nang maliligtas supposed to be. Talagang judge, talagang for destruction na talaga.
Pero sabi ng John 3:16, hindi pwedeng itago ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hindi niya pwedeng pigilin ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Jesus, in Him, will not perish but have everlasting life. Lahat po tayo, no? Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo kandidato doon sa kapahamakan, sa impyerno. Pero pinadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Sabi ng Philippians chapter 2, isinilang bilang tao, nabuhay bilang alipin, bilang busabos, naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan. Bakit? Para iligtas ka. Para iligtas ang bawat isa sa atin. Christ died for every soul. Niligtas ka ng Panginoon. Paano naman yung hindi pa? Yung hindi pa kumikilala. Dahil si Jesus, sabi po ng next slide, Romans 5 verse 6, At one time, we were weak and we could not help ourselves. Then at the right time, Christ died to save us. He died on behalf of people who turned away from God. Namatay si Jesus para sa lahat ng tao. Amen po ba? So lahat, mananampalataya o hindi, namatay si Jesus para sa lahat. At ikaw yung isa doon sa tumanggap ng alok ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. Paano naman yung hindi pa? Paano naman yung hindi pa nasisharean? Maaring nasharean. Kaya lang yung nag-share, tinamad. Yung nag-share, di na binalikan. Ang kulit eh. Di ba? Yung hindi na pinagtiyagaan. Alam niyo po ba, buti na lang pinagtiyagaan tayo ng mga nag-share sa atin. Di po ba? Naalala niyo po, yung ulit-ulit kayong pinupuntahan sa bahay. Kaya tinetext, ngayon. Ay sis, lahat na ng dahilan. Nagamit mo na. Huwag ka lang maka-attend. Pero alam niyo po, makapangyarihan ang salita ng Diyos eh. Sa bawat, nung una kang nakarinig, nagbinhi na naglagay na si Lord, naghasik na ng kanyang salita. At bawat pakikinig, pag-share sa iyo nung nag-aalaga sa iyo, dinidiligan ang dinidiligan. Amen po ba? Hanggang umusbong ang pananampalataya. Sumunod, sis, nakabihis na ako. Yung magsusundo, late naman. Ipa-follow up na yung nagpa-follow up. No, kaya nga sa mga kapatid, we see it. Paano natin pahalagan yung kaluluwa natin? Pero ang turo po ay pagpapahalaga sa kaluluwa ng iba. Christ died for every soul. Ang bawat makasalanan, kabayaran, kasalanan, ng kasalanan ay kamatayan. Lahat mamamatay. No? Pero yung mga kumilala kay Jesus, sa pagbabalik ng Panginoon, bibigyan sila ng bagong katawan. Amen po ba? Paano yung hindi pa kumikilala sa Panginoon? They were doomed to hell forever. Kaya nga sabi diyan, according to the Holy Scripture, it is by dying on the cross in the place of sinners and rising from the dead. For sin can only be removed by a sacrifice. And Jesus dying upon the cross was the sacrifice for the sins of all who believe. He rose from the dead as a proclamation that He has overcome death Himself and that all who believe in Him will also rise from the dead. Kaya nga po, epektibo yung kaligtasan pag tinanggap si Jesus. Amen po ba? Pero pag hindi nila narinig na may Diyos na namatay para sa kanilang kasalanan, paano nila tatanggapin si Jesus? Kaya kailangan po intentional soul winning. Lalong-lalo na po kung may mga nakikita tayong tao na nawawala na talaga ng pag-asa. Sabi nga, nasa dulo na ng pisi. Meron pong mga ganun eh, hindi po ba? Na parang ang gusto na tapusin ang buhay. Kailangan in the right time. Kailangan intentional na. Tama po ba?
Ang buhay ng someone who is willing to sacrifice his own life to save another person is considered a hero. But who would be ready to die for an enemy? Sabi ng Romans 5 verse 6, at the right time Christ died to save us. Kaya pag tiningnan po natin, ano bang estado ng tao nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Makasalanan, kaaway ng Diyos, rebelde. Kung ano yung hindi gusto ng Diyos, yun ang ginagawa. Yun po tayo eh. Di po ba? Pero dahil mahalaga sa ating Diyos ang kaluluwa ng isang tao, pinadala ng ating Ama ang nag-iisa niyang anak. Na kahit kaaway niya, ayan, tayo yung kaaway ng Lord eh, nagawa niyang mamatay para sa atin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Jesus Christ proved himself to be the ultimate hero by dying to save his enemies. No? Kaya nga sabi diyan ng verse 6, at one time we were weak and we could not help ourselves. Yan po yung kalagayan natin, sinner. Masuwayin sa Diyos. Pero kay Lord, hindi niya na po yun tiningnan. Ang tiningnan niya, kailangan kong iligtas ang kaluluwa ng taong ito. Kailangan kong maagaw sa impyerno ang taong ito. Dapat ganun po yung paningin natin eh. Ganun yung ating pananaw. And that is how valuable is man's soul to God for Him to send His Son to die for our sin and to save us. Why the soul is so valuable? Letter C, it is immortal, deathless, beyond this physical life. Sabi, our souls will live forever, either in the presence of God in heaven or in punishment in hell. The Bible also teaches us that our souls will be reunited with our bodies at the resurrection. The hope of bodily resurrection is at the very heart of the Christian faith on 1 Corinthians 15. Ang tao po ay binubuo ng katawan o physical na katawan. Yan. Hawakan nyo nga po ang inyong katawan, kurut-kurutin, buhay pa. Okay? No, yan ang katawan. Okay? At meron pong kaluluwa. Ang kaluluwa, andyan po yung ating judgment, reasoning, logics, yung ating mentalidad, no? Yung ating kaisipan, yung ating karakter. Yan po, kaya nga pag sinabing, pag kung ano ikaw, hindi yung panlabas, kundi yung soul, no? On the way you act, you speak, the way you think, that is the soul. At andun yung spirito na binuhay ng Panginoon nung kumilala ka sa ating Panginoong Yesus. Ang katawan namamatay, no? Eventually, pag namatay ang tao, nililibing, magdidecay yan, masisira, mabubulok. Lahat ng tao, ganun ang mangyayari pag namatay. Tama po ba? No? Kahit i-mummify mo pa yan, no? Ganun pa rin, magdidecay pa rin. Pero ang kaluluwa ng tao, it is immortal, it is deathless. Our souls will live forever. Yun lang. Saan? Yan ba ay mabubuhay pang walang hanggan sa piling ng Diyos o dun sa walang hanggang paghihirap sa impyerno? Ikaw, ligtas ka na. Paano naman yung iba? Okay lang ba sa yung napapanood mo sila o makikita mo sila? Parang di ba yung kapag namatay ang tao na alam mo namang hindi naman kumilala sa Panginoon, although hindi natin alam yung last moments niya with the Lord before He died. Pero kung dumating sa punto na nawalan na po siya ng hininga at hindi siya kumilala sa Panginoon, alam natin na ang buhay niya ipapuntang impyerno. Ang soul niya, that will live forever. Pero mga mananampalataya, may pangako ang Diyos. Bagamat ang ating katawan nasisira dito sa lupa, magdidecay, no? Sabi nga, mabubulok, pero may pangako ang ating Diyos sa kanyang muling pagbabalik, bibigyan niya tayo ng bagong katawan. Amen? Amen? Yung ating katawan, glorious body, resurrected body. Hindi na yan nasisira, hindi na yan nagkakasakit, hindi na yan nabubulok.
Yun ang pangako ng Panginoon na wala doon sa mga namatay na hindi kumilala sa Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 15:54, God will give us new bodies like that. When that happens, what is written in the Bible will become true. It says, God has won against death. He has destroyed it completely. Death, you can no longer win. Death, you can no longer have any power to hurt us. Kaya yung sinabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po kasi ng tao mamamatay. Lahat ng tao makakaranas ng kamatayan unless born again ka, nag-rapture, inabot. No? Pero yun ang yun yung kabayaran ng yun yung sting, no? Yun yung kamandag ng kasalanan, yung kamatayan. Hindi yan malalagpasan o maiiwasan ng tao. Pero ayan, kapag ang isang tao ay kumilala kay Jesus, inacknowledge si Jesus as Lord and Savior, ang kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo, may pangako sa kanya. Yes, mamamatay ang katawan, pero wala na itong kamandag, wala na itong kapangyarihan sa mga mananampalataya. Bakit? Kasi nga, may resurrected body. Amen po ba? Amen po ba? Hindi nanatiling bulok. Hindi mananatiling corrupt. Kasi may glorious body na ibibigay si Lord. Kaya, yes, na-serve no, yung sentence of death, pero yung katawan mismo, wala nang kamandag ang kamatayan, bukod pa ron, buhay na walang hanggan ang pinangako ng Panginoon. Paano naman yung hindi kumilala sa Diyos? For the unbelievers, they will live eternally in the lake of fire. If there is no resurrection, mga unbelievers, walang resurrection. Dahil ang ire-resurrect lang ay ang mga kumilala kay Jesus. So sa mga hindi kumilala kay Jesus, walang buhay na walang hanggan, walang resurrection. So talagang death still runs through, still rule, and people will be subjected to death that has its power and sting that hurts them. Nakukuha po ba natin? Amen po ba? Ayan. Kaya, paano na? Marami pang hindi kumikilala sa Panginoon. Kailangan nating tumugon sa panawagan na tayo maging isa dun sa mga harvesters. Maging isa tayo dun sa tutugon ng pagtawag ng Panginoon sa pananalangin na magpadala ang may-ari ng harvest ng mga mag-aani. At tayo po yun. Kung bibigyan natin ng halaga ang kaluluwa, binigyan mo ng halaga ang kaluluwa mo, kaya alam mo ang iyong destinasyon, paano naman yung hindi pa kumikilala sa Panginoon? Without a doubt, the human soul is immortal. Resurrection assures us that the soul is not annihilated. Deathless, immortal. It will stay forever and spend eternity. Yun nga lang. Saan? Judgment awaits its soul. You will be rewarded or punished. At sabi ng Matthew 10:28, therefore, fear God. Letter D, why the soul is so valuable, heaven rejoices over the salvation of just one sinner. Sabi po dyan sa Luke chapter 15, that's the way God responds every time one lost sinner repents and turns to Him. He says to His angels, let's have a joyous celebration, for the one who was lost, I have found. Sabi diyan, paano daw po ba mag-respond si Lord? Parang kapag yung mga anak, di ba? Matataas ang grade. Meron pong reward, meron pong celebration. Pero sa langit, ibang klase sa isang kaluluwa na lalapit, magsisisi ng kanyang kasalanan at i-acknowledge si Jesus as his Lord and Savior. Ano po? Paano po mag-respond ang Diyos? He will say to all His angels, let's have a joyous celebration. Amen po ba? May party sa kalangitan. Kanina po ay, ang dami natin first timer. Parang 3, 4.
Kaya sabi ko kanina, wow, dumadagundong ang langit. Amen po ba? Dumadagundong ang langit. Kasi sa isa pa lang, a joyous celebration na. Paano kaya kung napakarami na dinadala natin sa Panginoon, sinishare natin ang gospel, pinagtsatsagaan mo siyang turuan, pinagtsatsagaan mo siyang i-disciple, pina-follow up mo, inaalagaan mo, kapatid. Grabe. Sinasabi lang po rito na napakahalaga ng isang kaluluwa na kumikilala sa Panginoon, isa lang ang dalin mo, tuwang-tuwa na ang ating Diyos. Hindi lang basta tuwang-tuwa, may celebration, may party sa kalangitan dahil tuwang-tuwa ang Diyos sa pagpapahalaga mo sa isang kaluluwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. If we want this church to be a soul-winning church, then we have to begin with the want to before we ever get to the how to. Sabi po dyan sa next slide. Ito po yung inaaral po natin. Marami pong mga itinuturo sa atin ng mga nakaraang house-to-house evangelism po natin. Nagbigay ng crash course si Brother Randy, no? Sa paano mag-share ng gospel, paanong kakausap ng mga sa bahay-bahay, mga tips binigay sa atin dahil iba-iba yung mga senaryo. Alam niyo po, mahirap gawin yun kung wala kang totoong burden. Kung hindi mo gugustuhin. Di ba? Kaya nga, yung parang pinaka-introduction nga po natin, gaano kahalaga ba ang isang kaluluwa? Mahalaga ang isang kaluluwa dahil ang tao mamamatay pisikal, ang kanyang kaluluwa ay may kapupuntahan. Kung may pamilya ka, miyembro ng iyong pamilya, kaibigan, kakilala, o kapitbahay na hindi kumikilala sa Panginoon, okay lang ba sa iyong mapunta sila sa impyerno? Okay lang po ba sa atin na tingnan na lang natin, sige, ano yon, construction ahead. Di ba? May mga ganong nakalagay no? Nakalagay ron, hell ahead. Tapos naglalakad sila kasi walang nag-share ng gospel. Hayaan mo lang ba? Sige, bye-bye. Ganun lang ba sasabihin natin? Dapat di ka mapapakali. Uy, wag ka dyan. Kasi wala nang tuloy dyan. Huwag ka dyan kasi sira ang kali. Huwag ka dyan. Mapapahama ka dyan. May baha dyan. May sunog dyan. Di ba ganun tayo? Tama po ba? Ganun tayo Dapat gustuhin po natin. Talagang yung mga katamaran natin sa katawan kailangan ng basagin ni Lord. Di po ba? Talagang kailangan ng, kasi sa totoo lang, kapag tinignan natin yung mga oras natin, hindi ko naman sinasabing hindi magpahinga or may mga leisure time po tayo. Tama naman po yun. No? Pero baka lang po na merong oras na dapat ilaan po natin intentional sa life group, sa atin pong pagsasolwing, pag-house to house, anuman pong kaparaanan, bigyan tayo ng Lord ng kagustuhan, yung matinding desire to win souls. Kung kinakailangan nga, no, lalo na kapag may mga auntie-auntie kayo, mga auntie, mga kamag-anak na buhay pa, mga 90 years old, 80 years old, di ba? Parang mas, kung kwentay natin, parang mas malapit na yung, yung pagtapos ng buhay nila. Mas lalong dapat nagmamadali tayo. Pero ganun din po sa mga kabataan, di ba? Hindi nangangahulugang bata ka, mas konti, walang chance. Kaya nga dapat may pagkaalam na, basta may discernment na po ang bata, na share na rin po ang gospel. Mga 7 years old, 8 years old, na share na po ang gospel. Ibig sabihin yung discernment, alam niya na yung tama at mali. Di ba? Dapat na share na rin. So walang pipiliin. Let's pray to God na bigyan niya po tayo ng burden before we ever get to the how to. Yung mga susunod, matuturuan po tayo how to evangelize, how to soul win, paano ba yung gagawin. Pero baliwala po ang lahat ng yan kung wala yung kagustuhan mong makapag-share. Alam niyo po, if this is your first time na mag-share ng gospel, may mga gospel tracts po tayo dyan. Available na po yan tuwing lalabas kayo, kahit walang sinasabi, ina-announce sa kumuha kayo ng gospel tracts, manghingi po kayo, ang dami po natin dyan. Pwede nyo pong tool po ang tawag doon, no?
Pwede po siyang tool para makapag-start ka ng conversation. You can start with your stories, etc., etc. Gustuhin po natin na mag-share ng gospel. We want to value what God values. Mahalaga sa Diyos ang kaluluwa. Binigay niya nga po ang Panginoong Yesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para iligtas ang kaluluwa, para hindi mapunta sa impyerno, mag-spend sa eternity in heaven. And we should love what God loves. God loves sinners. Amen po ba? Kasi kung hindi, wala tayo rito ngayon. Di po ba? Buti na lang. Si Lord, grabe ang pag-ibig. Kasi kung tao magliligtas sa atin, hindi talaga tayo kaibig-ibig. Di po ba? Hindi nga natin magawa ng mabuti yung gumagawa ng masama sa atin. Gano'n pa kayong mamatay para sa kanila? Diyos lang po makakagawa. Pero tinuturuan tayo to follow the same, to love unconditionally. Amen po ba? We want to devote our lives to winning souls. Jesus has often called each and every one of us to be fishers of men. But it will never happen unless the desire is renewed in our hearts. Kaya ngayon pa ang prayer natin revival, a call to intentional soul winning. Buhayin ng Diyos ulit yun. Yung kagustuhan, ay lifestyle na po talaga. Hindi po pag may teaching lang na ganito, saka tayo magsa-soul win. Bahagi na po ng buhay ng mananampalataya na magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Pag ganun po ang nangyari, every Sunday may first timer po tayo. Sa mga life group may first timer po tayo. During the week may na-sharean ka ng gospel. Kaya lagi nga pong na-share sa atin, no? Sa loob, bawat isang mananampalataya, magdala ka ng isang kikilala sa Panginoon, alagaan mo siya sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, kung meron po tayong 50 dito, o meron po tayong 70 sa susunod na isang taon, dahil inalagaan mo, pinagtiyagaan mo, ibig sabihin, meron ka ng kaduplicate. Amen? Amen po ba? So sobra na tayo rito, another service ulit. Hindi po tayo nagpaparami ng tao sa simbahan. Nagpaparami po tayo ng pupunta sa langit. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Then the following year, yung 70, dahil may isa kang inalagaan, 70 tayo, naging 71, 40, mag-aalaga na rin siya, gagayahin ka niya. Di po ba? Kung ginagawa lang po natin yon, sipin mo, isa sa isang taon. Ang dami na natin. Ready na tayo, Lord, bumalik ka na. Marami nang nakakilala sa'yo. Amen po ba? Kaya nga sabi, di ba, baka isa sa mga dahilan ng pagkaantala, although hindi po natin alam ang panahon ng Panginoon. Pero sabi ng Lord, pag na-share na, pag nakarinig na ang lahat ng gospel, then malapit na pong bumalik ang Panginoon. Amen? So be part, maging intentional. Intentional soul winning has to become a passion, a significant factor in our lives. Parte na yan ang buhay ng mga mananampalataya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Ngayong umaga po sa binigay ng Lord sa ating message, inaalis ng Lord yung pagiging, natin yung makasarili ba? Na nakokontento na tayo na ligtas na ako, okay na yan, mga family ko, nadala ko na kay Lord. Paano na may iba? Tandaan po natin, nakakilala tayo sa Panginoon kasi may nag-share sa atin. So pay it forward. Nakakilala ka sa Panginoon, may buhay na walang hanggan ka dahil may unang nag-share sa'yo ng gospel, may nag-alaga sa'yo, may nagtiyaga sa'yo. Ganon din gawin mo, kapatid. Meron tayong sharean, meron tayong aalagaan. Hindi ka titigil. Hanggat may, lagi kasi, ang intentional soul winning, ikaw na talaga yung sinasadya mo na Naalala ko nung araw, meron isang parang nag-practice kami, para mag-share ng gospel. Sabi ko, siguro about a week, meron tayong ma-sharean. Yung talagang intentional, pag-pray natin. Sabi ng isang, paano po yun kung walang dalhin si Lord?
Ayan. Kaya nga, baka nag-aantay lang tayo ng may babagsak dyan o may lalapit. Mag-pray. Lord, itong araw na to, idalhin mo po ako sa taong nais mong sharean ko ng gospel. At bigyan mo ako ng kakayahan na maalagaan ko siya, maturuan ko siya, ma-disciple ko siya. At maging isang malagong Kristiyano, mature Christian, and will do the same way. Intentional na. Hindi dahil walang leading eh. Walang leading. Pwede bang walang leading? Eh, yan ang gusto ng Lord. Amen po ba? May we sing a song? This is a commitment song. Sabihin natin kay Lord, Lord, lahat aalay ko sa'yo, tulungan mo ako na magamit mo po ang buhay ko. Maluwalhati ka, maparangalan ka namin. Hallelujah. May we sing this song, please? You can raise your hands to God. Hallelujah. Dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mithid dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan, papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mithid dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan, papuri ko't pagmamahal. May we sing it again. Let our voices be heard. Shout it to the Lord. Buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan, papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. May we allow the instrument to continue to play habang tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. Inilalaan ang buhay mo na, Lord, gamitin mo po ako. May you commit your lives again to the Lord. Your time. May you commit everything to God. Lahat ng pwede mong magamit, maganap ang nais ng Panginoon na makapag-soul win ka. Take this time. Talk to our God.
Hallelujah. Panginoon, narinig mo po ang panalangin ng bawat isa. Marami kaming mga pagkukulang. Minsan, nasasayang namin, Lord, yung oras namin, kakayahan, talento, ang buhay namin, our existence. Na ang nakakalimutan namin na ang dahilan kung bakit naririto po kami ay para maganap yung iniutos mo, Panginoon, the Great Commission to go and preach the gospel and teach all nations and teach everyone to follow you, to obey your word. Panginoon, bigyan mo, Lord, kami ng burden. Bigyan mo, Lord, kami ng kabigatan. Na huwag kaming mapakali, Panginoon, hanggat nakikita namin na napakarami pang tao na kailangang kumilala sa iyo. Sa pamilya namin, sa bahay namin. Baka meron kaming mga family members na lumayo na sa iyo, nanlamig. Iba na ang ginagawa, nasa sanlibutan na. O mga mahal namin sa buhay, kamag-anak, na hanggang ngayon nakatali pa rin sa relihiyon. Nakatali pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Mali pa rin ang pananampalataya. Lord, give us, Lord God, that burden. Dahil, Lord, kapag meron kaming ganong kabigatan, lahat ng obstacles, lahat, Panginoon, kung naihaman kami, takot, o anumang bagay na humahadlang para hindi namin ma-share, Lord, yan, kayang tabunan yun ng anumang, Lord God, ng burden na yan, ng kabigatan na yan, Lord God, sa buhay namin para ma-share namin ang gospel. Sabihan namin sila, Lord God, what lies ahead of them. Kung anong nag-aantay, kung dumating ang pagkakataon, Lord God, na mawala sila sa mundong ito, saan pupunta ang kanilang kaluluwa? Where will they spend their eternity, O God? Put the words in our mouth, Lord God, as we speak to them. Panginoon, Banal na Espiritu, tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon. Alam namin hindi kami kukulangin. Sabi mo pa nga, Lord, you are with us. I am with you always until the end of this age. Napakagandang pangako, Panginoon, na kapag ginaganap namin, Panginoon, the Great Commission of preaching, teaching, discipling, O God, sharing the gospel. Lord, lagay namin sa puso namin, andyan ka, hindi mo kami iiwan. Sabi mo, kasama ka namin, Panginoon, habang ginagawa namin, Lord God, ang nais mo. Pagpalain mo po ang iyong mga anak that have said their commitment this morning, that they will do an intentional soul winning and evangelism, O God. Kapag may mga panawagan sa simbahan, every Sunday, magdadala kami ng mga first-timers, sa mga life group, Lord God. Mag-share kami ng gospel during the week. Magpre-pray kami doon sa mga na nilagay mo sa puso namin, na puntahan, masabihan, ma-sharean, Panginoon, ng gospel. Give us that burden and teach us to pray and rely on the power of the Holy Spirit. Fill us, O God, with boldness, Lord God, to share your word. Panginoon, sa umagang ito, nakita mo ang puso ng iyong mga anak. Alam kong natuwa ka po, O Diyos. Lord God, on their commitment, naktuwa ka, Panginoon, sa kanilang kagustuhan na gawin ang pag-share ng gospel, pag-soul win. Father, in Jesus' name, may you bless each one. Panginoon, marami po sa aking mga kapatid na sa umagang ito, Diyos, may mga pananalangin, may mga prayer requests, may mga daing, Panginoon, may mga kalungkutan sa puso, nagugulumihanan, Panginoon, may mga kabigatan, merong mga pagsubok sa buhay, may sakit at karamdaman, mga bagay, Lord God, na iniinda nila sa kanilang puso, Panginoon. In the name of Jesus, touch them. Touch their lives, O God. Lord, comfort them. Give them the joy, Lord God. Ikaw ay mahal ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Patuloy kang pagpapalain ng Panginoon dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Father, in Jesus' name, touch that body, Lord God, that is sick. In Jesus' name, heal. Heal that person. Heal our sister, O God. In the name of Jesus, may anak siya, Panginoon, na may sakit. Pagalingin mo, Panginoon, ang anak niyang yon. In the name of Jesus, whatever sickness or diseases, in Jesus'
Jesus' name, we cancel it right now and receive the mighty healing of the Lord in Jesus' name. Sa mga pangangailangang pinansyal, Panginoon, patuloy kang magpala sa iyong mga anak. Lord God, kailanman hindi ka kukulangin, kailanman hindi magugutom ang iyong mga anak, kailanman, Panginoon, hindi mamamalimos ang sino man, Panginoong, sumusunod sa iyong kalooban. Father, in Jesus' name, pour out your mighty blessings, Lord. Mga financial blessings sa iyong mga anak, lalo na sa darating na pasukan, mga tuition fee, mga school supplies, mga pangangailangan po, Panginoon, sa eskwela. Ikaw po ang magkaloob dahil ikaw ang Diyos sa napakabuti. Ang aming Diyos ay tapat at dakila, Panginoon. And Father, right now, anumang bagay, Panginoon, na nangangailangan ng himala sa kanilang buhay. Lord, touch their hearts, touch their families, touch everything, Lord God, sa buhay nila. At alam namin, Panginoon, ikaw ang aming dakilang pastol. Hindi kami kukulangin. We have everything in Jesus. We are complete in Jesus. At ngayong umagang ito, ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na magbuhos ng pagpapala, Panginoon, pisikal, pinansyal, material, higit sa lahat, espiritual na pagpapalang hindi kayang tapatan ng anumang bagay sa mundong ito. Thank you, Lord, for we receive your favor, your blessings, and your power, O God. We give you praise and glory. In Jesus' name, amen.